INC surprise rally na walang permit mga kaibigan. Marami nga po na mga nagtatrabaho ang naapektuhan mga kaibigan. Marami pong nainis, marami pong naabala, marami pong nagalit, marami pong mga nagpapasada na nawalan po ng kita today dahil po dito sa surprise rally na ito mga kaibigan. Alam nyo, pwede naman po sana silang magpahayag ng kanilang mga saloobin o kahit sabihin na natin wala kayong permit. Minsan napagbibigyan yan. Pero wag naman sanang umabot sa punto na itong mga to, kung sino man yan, yung bus, hinarang po sa bus lane o naaresto tuloy kayo, di ba mga kaibigan? Tsaka, alam mo natin against INC, no? May mga kamag-anak akong INC, mga kaibigan. Pero, sana naman, di ba? Wag naman sana dumating sa punto na para bagang, mas mataas na tayo sa gobyerno? Mas mataas na tayo sa batas ng Pilipinas na kahit ganito, meron pong mga paglabag na inamin pa mismo ni Senator Marcoleta live, sa kanyang interview talaga. Tapos, upang protektahan siya, tawag dito, gagawa kayo ng kilos protesta para ipakita sa gobyerno, sa pamahalaan na mas may kapangyarihan kayo na pigilan ang anumang gagawing legal na hakbang kay Marcoleta. Di ba? May special treatment ba sa inyo? Yan ang gusto nyo? Nako, hindi po pwede yan, mga kaibigan. At saka sa mga nagsasabi, may mga karatula pa ako nakita, di ba? Parang ikulong ang mga kurakot. Yun naman pala 'di ba? Yun naman pala gusto nyo mapanagot ang mga kurakot. Paano si Senator Marcoleta na siya mismo, 'di ba? Inamin niya na hindi niya dineclare sa SALN, hindi tuloy nagtumado sa SOSE niya. Tapos sabi niya, kasi pagka dineclare ko 'yon, mapipilitan akong i-disclose yung mga donor, kaya ang nilagay ko 0. 'Di ba bawal 'yon? 'Di ba dapat ikaw ay honest, tapat ka na ilagay mo kung ano talaga yung mga detalye ng donations mo. And doon naman sa mga donor niya, dapat marapat lamang na bago nila gawin yon, alam nila na their names has to be disclosed. At hindi yun po pwede. Sabi pa doon ni Senator Marcoleta, yan, sige, utang na loob mo na lang sa amin. Yun nga yung iniiwasan doon. Kaya nga po may ganyan tayong batas Para po maiwasan yung, magdodonate ako sa politiko, later on may utang na loob, may pabor siyang gagawin para sa akin. Yun nga po yung pinagbabawal ng ating batas. Kaya nga po may mga ganyan tayo. Di ho ba? Kaya sa inyo sa mga members po ng Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, sana po, kayo mga magulang at mga kapatid, mag-isip po tayo. 'Di ba? Wag po tayo kung ano lang yung binabasa inyo na ito gagawin natin, ito lahat sunod na, 'di ba? Magkaroon tayo ng logical thinking. 'Di ba? Magkaroon pa rin tayo ng free will kahit papaano. I-judge natin. Papanoorin niyo na lang yung video ni Senator Marcoleta 'Di ba? Doon niyo makikita nakatanggap siya ng 75 million, hindi niya dineclare sa SALN, hindi tuloy nagtugma sa SOSE. Inadmit niya, ginasta ko. Tinanggap ko. Yun binigay naman sa akin. Utang na loob na lang daw Hindi ko dineclare kasi pag dineclare ko, kailangan kong ilagay mga pangalan nila. Di ba? Doon na mismo, naging tagilid na siya. Ngayon, kung kayo naniniwala na si Senator Marcoleta ay wala namang ginawang kasalanan, di harapin niya yung kaso niya. Di ba? Kagaya nung ginawa kay Dilima. Di ba? Plinantahan ng mga kaso nung nakaraang administrasyon, ano nangyari? Hinarap niya. Napawalang sala siya. Di ba? Ito pong kaso na ito ay galing mismo sa bibig ni Senator Marcoleta, sabi nga po ng ombudsman. Kaya po kayo, di ba? Bukas or mamaya, July 1, may mga nagsasabi, may part 2 rally na naman. Ibig bang sabihin, yung mga papasok sa trabaho na dyan dadaan, mapeperwisyo na naman. Utang na loob, di ba? Kung kayo talaga ay gusto nyo peaceful rally, di ba? Simbahan, utang na loob, wag nyo namang harangan yung daloy ng mga sasakyan. Magdaos kayo ng rally nyo dyan, okay, sige. Pero wag naman makaabala tayo ng mga nagtatrabaho ng marangal. Okay? Ako po Silver Voice TV. Magandang araw po sa inyo lahat.